Mga ilang oras pong lilibutin ito, mga kagandang buhay, yung Juliana Farm. Ang dami pong building. So, nalubat po tayo. Ito po yung cellphone na ni Kabeng Roger. So, galing po tayo nun sa taas ng mga building. Yung kanina po, nag-live tayo at yung mga na-feature po natin. Doon po yung sa taas. Pero dito po sa baba, meron pa pong marami dito. Ayan o. Ayan. So, na-amaze po talaga ako, mga kagandang buhay, sa dami po talaga ng baka dito at sa dami pong materyales na mapagpipilian nyo. Sound to sawa po, mga kagandang buhay. Sasawa ka talaga po sa kakatingin ng mga baka dito at siguro mamalikmata ka sa pagpili kung ikaw talaga po kursunada mong mamili dito. Dahil walang itulak kabigin. Puro po magaganda ang mga baka dito sa Juliana Farm, mga kagandang buhay. Halip po kayo at atin pang titigan ng malapitan po ang mga bakang ito. Ayan po, mga kagandang buhay, ang mga baka dito sa Juliana Farm. Napaka-aamo po nila. Yan, nagsilapitan po sila sa akin. Yan. Napaka-aamo po nila, napakaganda. Oh. Diba? Nagsilapitan po sila. Akala nila bibigyan ko sila pagkain. Napakaganda po. Sobra. Minta na yan, hindi nga pure na, no? Ayan, meron din dito sa kabilang building ulit. Napakaraming building. Oh, ganda ito, oh, Pure Brahman. Ayan. Oh. Pugi. Pugi siya, oh. Pugi siya. Jer, ang pugi dito ng mga puti, oh. Ano po? Pugi niya. Dito daw yung pinapataba pa. Dito nilalagay yung mga pinapataba pa. Sinisegregate na nila yung mga baka. Pinapataba-taba pa po ito. Yan.
Mga ilang months pa lang ito, Tim, no? Ayan, no? Ito yung mga patabain, pinapataba. Ay, bali ito po ay, yun po yung mga patakan. Ah, yun kanina. So, dito banda po, Ito po ay mga breeding. mga breeder din. Banda. Oo. Mga crossbreed. Oo. Yung kanina doon sa isang farm, mga pure. Ito mga crosses na. Oo. Puro brown halos, no? Dairy type po yan. Dairy type? Dairy type. May mga dairy type din po pala sila dito. Yan. Pero mas gusto ko pa rin talaga yung mga puti. Mga pure Brahman, yun pa rin talaga ang gusto ko. Lapad nito, lupa ni Sir Lagaya. So ano, Tim, masabi mo, Tim? Di ba napakalawak ng Juliana Farm? Ilan? 2,000. 4,000? 2,000. 2,000 mahigit pala ang baka nila dito sa Juliana Farm. Kaya pagpasok natin kanina, parang hindi natin nakita lahat. Ay, kasi nga, iba't iba ang portion nila. Katulad dito, meron doon. Oo, iba-iba. Iba't ibang lalagyan nila. So, iba-iba ding mga breed. Sabi ni Sir kanina, 8 daw breed nila eh. Kaya magsawa po kayo dito sa pili po ng mga bakang alagaan ninyo. Wala dyan sa inyo. Dito mo daw makikita, sabi ni Kabihang Roger, ng mga bakang wala dyan sa inyo. Ayan o, tingnan mo ito, gray. Gray siya o. Napakaganda niya o. Tingnan mo, Tim. Oo. Gray. Tapos yun o, parang mga sa ibang bansa talaga. Ano rin ito, Fred? Pang breed yan lahat daw. Yung puti po, Brahman ang tawag. Brahman. Pero crossbreed siya o pure? Ano po yan? Upgraded po yan. Oh, upgraded. 74% bad na. Oh, oo. So, siniseparate pala po nila. Yung kulay team, parang kusang yun. Dito po ako, mga kaganang buhay, sa isang building kung saan po meron pong tinatawag dito na test tube baby o di kaya po surrogate mother ng mga baka. So, ang ginagawa po ng Juliana Farm, bali yung mga gatasan po o di kaya mga dairy na baka ay ginagawa nilang surrogate mother. Yan, di naman po niya kaano-ano po yung anak, pero siya po yung nagpapadede. So, yan po isang teknik din ng Juliana Farm, mga kaganang buhay. Minsan po nagkakambal pa. Tingnan nga natin po ang surrogate mother dito. Yan, tingnan natin, mga kaganang buhay. Ayan, itong area po na to, mga kaganang buhay, is mga surrogate mother po sila. So, sila po yung mga, mga gatasan, yung mga baka po na malakas magkaroon ng gatas. Ayan, tingnan niyo po ito, oh. And may dumidede na sa kanya, kulay puti, hindi niya naman po kaano-ano po. Ayan. Yan po, naging surrogate mother po siya. Kung minsan po, kambal pa yung anak. So, ayan po yung mga experimentation po dito ng Juliana Farm. So, gumagamit po sila ng test tube at gawin po nilang surrogate mother po itong mga inahin na malakas pong magatas. Yan, kulay puti po. Hindi naman niya kaano-ano itong baby, pero yun, napakaganda po ng genetics ng baby, oh. Sige, tingnan pa natin dito, oh. Ayan, buntis din po ito. Yan yung anak pa ng isa, oh. Kulay puti din. Yung mga surrogate po sila dito. Ang dami, oh, mga inahin. Tingnan natin yung mga anak. Oh. Yan. So, ito inahin, oh. Meron ba ditong kambal? Saan yung kambal? Doon pa. Doon pa daw ang kambal, sabi ni Sir. So, ayan po yung mga baby, ng mga surrogate mother. So, ito, Sir, ito mga baby na to ng surrogate. Ayan, oo. Ito. Yan po, oh. Yan. Puro mga inahin ito, Tim. Inahin. Yung ine-inject lang sa kanila ba?
lalaki pa lang ng mga inahin dito. May ilan daw yung baka nila na nasa mahigit 2,000 heads. Grabe. So, iba-ibang building ito, Tim. Iba-iba rin ang mga breed. Oh. Dito daw yung may kambal. Banda. Oh. Marami pala tayo dito mapipili ding baka, ano? Pero ang nire-recommend ni Sir ay yung mga 100% na pang-materialis. Yan, yung mga inahin po. Pero yung doon na mga inahin sa Subel, nakita natin, grabe kay Hiltit, kalalaki, no? Napakalaki doon. Napakaganda. Mas malaki kaysa rito. Oo, ito medyo matanda na kasi. Pero mas malaking bulas yun doon. So, ito po mga kagandang buhay, ang tinatawag po na Collins. Ano po ito? Ganador. So, imagine, 2 years old pa lang po siya. Ayan, Brahman Collins po siya. Kasi ito, subok na talaga daw sa init ng panahon. Ayan. Ang Collins po kasi na pangalan ay kinuha po sa isang farmer na sa Australia na si Alf Collins. So, hindi siya prefer sa mga kulay ng baka. Ang piniprefer niya po ay kung maganda ba ang performance, kung bawat taon ba ay nanganganak siya, o recovery niya po sa karkas. Yun po ang kanyang pinag-aralan. At meron po ditong bull, ang Juliana Farms, na tinatawag na nilang Brahman Collins. So ito, ano pa lang ito, kulang sa 2 buwan para mag 2 years old. Ito, 2 years old po ito. Ang layo po ng ano nila, no? Mas malaki ito. Yan, pero napakaganda din po ng tenga at kulay nila, oh. So, 22 months ito. 22 months. Ayan. 22 months. So, pare-pareho po yung kulay nila, oh. Brown. Ayan. So, hindi ko po masyadong naintindihan po yung tinatawag na Brahman Collins. Pero, ang sabi po ni Sir ay talagang sa pakain, ang genetics niya po, lumalaki pa rin siya. Kahit na hindi masyadong maraming pinapakain. Ibig sabihin, nakakasurvive po siya sa mga tagtuyot, sa sobrang init po ng panahon, ganyan. At mabigat po ang karne nitong mga baka na to. Yan po ang explanation po ng General Manager sa atin. Ito medyo malaki-laki na po siya, oh. So, 2 years old. Ayan, yung brown na yun, 2 years old. So, available po yan dito sa Juliana Farm, mga kagandang buhay. Ang tinatawag po na Brahman na Collins. Yan. Ang ganda po. Kasi ang iba kasi, pag sinabing Brahman, ano nila, gusto nila yung kagaya nito, puti na may pintok na itim. Ito po kasi yung kulay ng Brahman. Pero dalawa pong klase ang kulay ng Brahman. Ganito po, pure white. At saka may kamangga-mangga po ang ganito. Tapos, meron naman pong pula. Red Brahman. Kagaya nito. Pero, i-search na lang natin po kung ano pong tinatawag na Brahman Collins. Kasi mas resistensyado po ang mga ganitong baka. So, 22 months po ito. At ito pong Brahman na Collins na ganyan ay 24 months po siya. Mas malaki siya. Yung kulay white. Pero mas mas bata naman itong dalawang ito. Yun. Ang pangatlo doon sa likod ay 2 years old din. Ayan. So, tingnan nyo po mga kagandang buhay ang kaibahan ng may mga lahing baka. No? Ang mga may lahing baka, sige, ito 2 years old pa lang po. Oh. Pero sobrang laki na. Grabe na ang laki, oh. 2 years old pa lang yan. Pero pag walang lahi po ang inyong mga baka, ang 2 years old niyo, ano pa lang, baby pa lang rin. Pero ito po, napakalaki, oh, napakaganda pong bull. So, ibig sabihin, meron po siyang ring sa ilong. Collector's, pet. So, collector's pet po yan. Yan, oh. So, ito pong Collins talaga pag nag-breed ka, sabi ng general manager dito, ito po daw talagang mga hinahanap. So, ang Brahman, ang ganda po ng katawan, ang quality po yung tinitingnan natin pag Collins. Medyo maliit mo ang tenga nito. Ito, laki ang tenga, yung Red Brahman nila.
Yan, mga kagandang buhay. So, available po yan dito sa Juliana Farm. At nalula po tayo mga kagandang buhay sa kanilang 2,000 na klase ng baka. 2,000 po ang mga baka nila ngayon dito. Yan. So, binigyan po kami ng oras talaga ng general manager nila. Yan. Na-explain po sa amin pero hindi rin po nagsisink in sa isip ko dahil siyempre bago pa lang tayo ngayong nag-aaral. Ito, ibang lahi din to. Papunta daw ito sa... Saan nga ito papunta, sir? Nakalimutan ko kanina. Bicol, Bicol. So, ito po, sa Bicol po ito papunta. Iba naman klase ito. Collectors, ano ito? Pet. Tingnan mo, may pang-ilong. Ito po yung mga bagay daw sa taga Bicol na bull. Dami po silang klaseng bull dito mga kagandang buhay at gusto ko pong i-share sa inyo. Mamaya, puntahan natin ulit doon para maipakita natin sa inyo mga kagandang buhay. Ang galing po ng kanilang general manager dahil iba't ibang bansa po ay pinapadala siya ni Sir Rolando Lagaya, yung may-ari po ng Juliana Farm, para po makapag-aral kung paano po mag-breed talaga. So ito, yung mga available nila dito na bull na mga magaganda. So kanina na-featured na rin natin yung iba eh. Yan. So dito po banda mga kagandang buhay is mga kal na po ito. Ito po yung mga inahin nila na ikakal na. Ibig sabihin, matanda na po ito mga kagandang buhay. Nung nakaraan daw, around 3 months ago, nagpalabas daw sila ng 150 heads na mga inahin na kal. Ayan po. So, ayos, matataba pa rin po ang mga kal dito. Pero yung iba po daw, bumibili dito ng mga kal, pinapaanak na nila. But, siyempre, chances na lang rin din po yun dahil kinal na nga po nila dito dahil hindi na maganda ang productivity. Kaya po, nahulog na siya sa kal, pangkarni na lang po. Pero yung iba, binibili pa rin para paanakin. Kagaya lamang nito, ang ganda pa ng katawan. So, binibinta po nila dito, 160 per kilo for slaughter na po yun. Pang slaughter na po, mga kagandang buhay. So, ayan po yung mga inahin nila. Ang lalaki pa. Ayan. So, kakawalay lang po daw ng mga anak nito. At sila po ay ilalabas na for culling. Siguro po, baka mabibili natin ito para po sa pangkatay natin. Tinatransaksyon pa sila ni Kabeng Rochen. Malapit lang naman po dito ang Cavite. O, ayan po yung kanilang mainahin, mga kagandang buhay. Dami po yan. Ito pa sa kabila. So, yan ay mga kal na. Meron pa po pala sila ditong napakalawak po na ranchuhan ng mga baka. Napakalawak pa po, mga kagandang buhay. At gusto ko lang pong ipakita sa inyo si Red Brahman po. Ito po'y nanalo sa rampa doon sa Amerika. Ayan. Ayan po mga kagandang buhay, yung sinasabi natin na napakalaking bakahan po ni Juliana Farm. Ito po. Ayan, hanggang doon. Mga inahin naman po dito siguro ito. Inahin. Ayan. Mga buntis yata ito dito, mga kagandang buhay. And then, ito po si Red Brahman. Ano? Si Red Brahman. Ito po yung nanalo sa Amerika, sa rampa po. Ayan yung mga baka na yan. Oh. Ito po. Ayan sila. So hanggang doon pa, mga kagandang buhay, napakalawak po ng Juliana Farm. Ayan. Napakalawak. Marami pa po ditong mga magagandang baka. Doon, dami. Ayun. Taan nyo yun? Daming building po, mga kagandang buhay. Meron pa pala dito. Akala ko doon lang sa kabila. Dito pagbaba, ilang building po yung nandun, hanggang dito po. So yun po si Red Brahman. Ito po yung kanilang mga ganador dito. Kaya kung interesado po kayo, pwede pong mamasyal po kayo dito sa Juliana Farm. Para po
makita niyo po talagang maganda po ang kanilang mga lahi. Uy! Ayan o, nakalihira lang. Pero meron pong kambal dito na baka, mga kagandang buhay. Oh, meron ba kayong nalaman na baka na kambal? Ito po sila o. Yan! Ayan po. Oh, di ba? Yung dalawa na yan. Oh. Naku, napaka-cute, mga kagandang buhay. Ayan, mga bago pong panganak. Oh. Andun naman po, mga inahin. Andun yung mga inahin, oh. Yung breed po nila, yan. Yung mga inahin dito. Ayan. So, ayan po. May mga puti po doon, oh. Ayan. Ang dami nito. Puro mga Brahman po ito, mga inahin po ito dito, mga kagandang buhay. Yan, lahat po sila yung kumakain, no? Yan. Kain po sila dyan. Oh. Yan po. Pagdating naman doon, puro naman mga babae, oh. Dito siguro yung, ano nila, breeding department. Puro mga inahin. Ay, hindi. May mga lalaki din. Oh, maraming mga anak dito. So, yan na po. Dumaan na po tayo saglit dahil, ayun na, naghihintay na po sa atin yung ating mga kasama. So, picture po muna natin yung kambal na to. Yan. O, di ba? Ganda nila. Pinayagan naman po tayo, mga kagandang buhay, na anytime naman po ay kung pwedeng makapag-order dito ay ma-vlogs din po natin. Kung ano po ang feedbacks ng ating mga video po dito sa mga ganador, pwede naman po makabalik tayo dito para makapag-video at maipakita po natin sa ating mga customer. Dahil ang vlogging naman po ay isang uri po ng pag-advertisement din sa kanila pong farm para po mas makilala pa at mas dadami pa po ang mga kliyente nila, lalo na po sa malalayong mga lugar around Visayas po. Wendy morning, mga kagandang buhay. Isang malamig po at mahanging umaga po dito sa Batangas. Kasama ko pa rin po ngayon si Kabiyang Roger, ang aking personal assistant. Pagdadala po ng aking bag. Pupunta po kami ngayon sa Subil Farm para po i-pick up yung 8 pong baka na patabain. At dadalhin po natin dito sa farm ni Sir Mark Lutilia. Aalagaan po ni Sir Mark. Eksperimentuhan po niya ng silage na pakain. Mais. Kung gaano ba taba ang mga malalahing baka from Subil. Para po for slaughter purposes. Samahan niyo po kami, mga kagandang buhay, at siyempre mag-tour tayo ulit doon. Kasi wala na yatang papantay sa lawak ng farm. Nag-iisa lamang po ang Subil Farm. Pinaka-popular dito sa Pilipinas. Kasi ano nila yan? Mula kalululuhan pa po, mga kagandang buhay. At pinagpatuloy lamang ng mga apo. So come on! Yan po ang aking personal assistant. Sakay na po tayo sa sasakyan ni Kabihang Timmy. So, buti na lang, meron tayong kaibigan dito sa Batangas. Samahan niyo po kami, mga kagandang buhay.